Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang matandang babae na payapang namumuhay sa gitna ng bundok. Sa mata ng mga taga-baba, isa lamang siyang ermitanya. Tahimik, payat, mabagal maglakad. Halos yumuyuko sa bigat ng taon. Ngunit ang hindi alam ng 10 taong naglakas loob na apihin siya, ang matandang sinunog nila kasama ng kanyang bahay, ay ang huling tagapagmana ng pinakamadilim na barang sa buong lalawigan. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, may mga taong nananahimik hindi dahil mahina sila, kundi dahil alam nilang kapag sila ay nagising, wala nang makapagpapatahimik sa kanila. Simulan na natin ang kwento ng ang pinakamalakas na mambabarang sa gitna ng bundok. Sa pinakadulong bahagi ng bundok halimuyak, may kubong nakatayo sa pagitan ng matatandang puno ng balete, kawayan, at makakapal na pako. Hindi ito makikita mula sa daan. Kapag umaakyat ang tao, akala nila simpleng masukal na bahagi lang iyon ng gubat. Ngunit kung alam mo ang tamang dasal, tamang yabag, at tamang paghingi ng pahintulot sa lupa, bubukas ang isang makipot na daang natatakpan ng lumot. Sa dulo ng daang iyon nakatira si Aposela. Magandang umaga, mga anak ng lupa. Huwag kayong matakot. Tubig lang ang dala ko. Tuwing umaga, kinakausap ni Aposela ang mga halaman na parang mga apo. Dinidiligan niya ang lagundi, sambong, tawa-tawa, at mga halamang hindi na alam ng mga bagong albularyo sa bayan. Kapag may naliligaw na mga aso, binibigyan niya ng tubig. Kapag may batang dinadala sa kanya, dahil nilalagnat, pinapainom niya ng pinakuluang dahon at pinapauwi ng may dasal. Kapag may hayop na naipit sa bitag, siya mismo ang nag-aalis. Kaya kung tatanungin ang gubat, mabait si Aposela. Ngunit kung tatanungin ang matatandang nakakaalala pa sa lumang panahon, may ibang pangalan siya noon. Huwag kayong aakyat sa itaas kapag gabi. Nandoon si Sela. Mabait na siya ngayon, pero noong bata pa kami anak, kahit mga hari ng barang, yumuyuko sa kanya. Ayon sa sabi-sabi, si Aposela ang mambabarang na kayang magpadala ng sakit sa hangin, magpabigat ng anino, at magpabalik ng kasamaan sa pinanggalingan nito. Ngunit matagal na niyang tinalikuran ang lahat. Sa loob ng kanyang kubo, may isang kahong kahoy na nakatago sa ilalim ng sahig. Sa loob nito, may 10 maliit na sisidlang kawayan, bawat isa ay tinatakan ng dagta, asin, abo, at dugo ng manok. Hindi na niya binubuksan iyon. Tapos na ako sa ganyan. Ang kamay na marunong manakit, dapat matuto ring maghilom. Iyan ang panata ni Aposela. Hanggang sa dumating ang 10 magbabarkada mula sa bayan. 5 lalaki, 5 babae. Lahat may daladalang cellphone, alak, speaker, at yabang na mas matigas pa sa bato. Pinangunahan sila ni Martin, anak ng isang negosyanteng may resort sa paanan ng bundok. Kasama niya sina Gabo, Dario, Omar, at Nico. Kasama rin nila sina Carla, Bianca, Trina, Lara, at Maya. Mga pre, ito na yung sinasabi nilang bahay ng mangkukulam. Kapag nakunan natin ito, sigurado viral tayo. Ayusin ninyo ha. Dapat may takutan, may sigawan, may drama. Gusto ko trending tayo bago maghating gabi. Paano kung totoong mambabarang? Di sabihin mo sorry tapos bigyan mo ng load. Baka naman kailangan lang ang data ng lola. Nagtawanan sila. Hindi nila napansin na habang sila ay tumatawa, humihinto ang huni ng mga kuliglig. Ang hangin sa gubat ay tila biglang nagbago ng direksyon, para bang may malaking matang gumising sa pagitan ng mga dahon. Sa tapat ng kubo, nakita nila si Aposela na nakaupo sa maliit na bangko, naglilinis ng luya at dahon. Magandang hapon sa inyo. Naligaw ba kayo?
Hindi kami naligaw, Nay. Hinahanap ka talaga namin. Kung tubig ang kailangan ninyo, mayroon sa tapayan. Kung pahinga, maupo kayo sa lilim. Pero kung ingay at kalokohan ang dala ninyo, mas mabuti pang bumalik na kayo sa ibaba. Aba, suplada si Lola. Wait. Naka-record na ako. Lola, patingin naman ng barang mo. Para sa viewers lang. Walang barang dito. Ay, boring. Akala ko pa naman tunay kang mangkukulam. Baka scam lang. Pangtakot sa turista. Hindi kumibo si Aposela. Itinuloy lang niya ang paglilinis ng mga halamang gamot. Ngunit ang katahimikan niya ay lalo nilang pinagtripan. Ang baho naman dito. Parang lumang aparador na nabasa sa ulan. Ano yung mga halaman mo, Nay? Pampakulam? Pampahirap? Gamot iyan. Para sa taong marunong magpasalamat. Hindi kami nagpapasalamat. Ano ngayon? Tinulak ni Omar ang maliit na paso sa tabi ng hagdan. Nabagsak ito at nabasag. Kumalat ang lupa at ugat. Saglit na napatingin si Aposela sa basag na paso. 30 taon kong inalagaan iyan. Ay, sorry po. Paso lang naman. Tumawa si Bianca, ngunit ang tawa niya ay tila nilunok ng gubat. Walang umalingaw-ngaw. Walang bumalik. Nay, may lupa raw kayo sa parteng ito. Bibilhin ng pamilya ko. Gagawin naming campsite. Mas okay kaysa naman mabulok lang dito. Hindi binebenta ang lupa na may bantay. Hindi ninyo ito pag-aari. Lahat na bibili, Nay. Kahit katahimikan. Hindi lahat. Doon nagsimulang uminit ang dugo ni Martin. Hindi siya sanay na may tumatanggi sa kanya. CJ, kung ayaw mong umalis ng maayos, tutulungan ka naming umalis. Tinapik niya ang balikat ni Gabo. Gets ko na. Unang sinira ni Dario ang maliit na altar sa gilid ng kubo. Hindi iyon altar ng kasamaan. Lalagyan lang iyon ng kandila, dahon, at larawan ng pumanaw na asawa ni Aposela. Ito ba ang source ng powers mo, Lola? Huwag. Ngunit sinipa niya yon. Tumama sa lupa ang maliit na larawan. Nabiyak ang salamin. Huwag, anak. Patay na iyan. Wala siyang kasalanan sa inyo. Ang drama. Kuha mo, Maya. Kuha na kuha. Viral ito. Si Lara naman, pinulot ang mga nakatalitaling halamang gamot at itinapon sa batis. Para malinis-linis naman ang lugar. Si Trina, nakita ang lumang kwintas na nakasabit sa poste ng bahay. Isang pirasong itim na bato na nakakabit sa sinulit. Cute. Vintage. Ibalik mo iyan. Relax, Nay. Souvenir lang. Kinuha niya ang kwintas at isinilid sa bulsa. Siniko, sa pagyayabang, binuksan ang bowl sa sulok. Nakita niya ang nakabalot na lumang kawayan. Uy, may props. Ito na yata ang barangkit. Huwag mong gagalawin iyan. Bakit? Kakagatin ako. Inalog niya ang kawayan. May narinig silang mahinang kaluskos mula sa loob. Hindi kaluskos ng tuyong butil. Hindi rin tunog ng bato. Para itong maraming maliliit na kuko na gumagapang sa loob ng sisidlan. Biglang napahinto ang lahat. Ano yon? Bagay na hindi dapat gisingin. Sige na, buksan mo. Patawarin ninyo ang sarili ninyo bago ninyo pagsisihan ang hindi ninyo kayang ibalik. Narinig ninyo? Threat daw. Itinulak ni Omar si Aposela. Napaupo ang matanda sa lupa. Hindi malakas ang pagkakatulak, pero sapat para makita nila kung gaano siya katanda, kung gaano siya karupok sa paningin. At iyon ang mas nagpasaya sa kanila. Grabe, gumulong si Lola. Sorry, pero ang funny. Umalis na kayo. Habang pwede pa. Hindi pa kami tapos.
Si Gabo ang kumuha ng maliit na bote ng gasolina mula sa kanilang dala. Una, tumawa lang siya. Akala ng iba, panakot lang. Ngunit habang binubuhos niya yon sa gilid ng kubo, unti-unting nawala ang tawa ni Aposela. Anak, huwag ang bahay. Bakit? May aswang sa loob. May alaala. Hindi nakinig si Gabo. Nagliyab ang unang sulo. At sa isang iglap, kumapit ang apoy sa tuyong pader ng kubo. Hindi. Tumayo si Aposela at sinubukang lumapit, ngunit hinarangan siya ni Martin. Hayaan mo na, Nay. Libre demolition. Sumigaw ang matanda. Hindi dahil sa init. Hindi dahil sa takot. Sumigaw siya dahil kasama sa nasusunog ang larawan ng asawa niya, ang kumot ng anak niyang matagal nang pumanaw, ang mga gamot para sa batang may lagnat sa ibaba, at ang panata niyang hindi na muling gagamit ng barang. Habang lumalaki ang apoy, nag-selfie ang 10. Guys, sabihin ninyo, Haunted House Challenge. Haunted House Challenge. Pagkatapos, nagsitakbuhan sila pababa ng bundok, dala ang kanilang tawa, video, at yabang. Naiwan si Aposela sa harap ng apoy. Nang gabing iyon, umulan. Hindi malakas. Parang luha lang ng langit. Sapat para patayin ang natitirang baga, ngunit hindi sapat para ibalik ang nawala. Nakaluhod si Aposela sa abo ng kanyang tahanan. Pinatawad ko ang gutom. Pinatawad ko ang sakit. Pinatawad ko ang mga batong ibinato sa akin noon. Pero sinunog ninyo ang tahanan ng mga patay kong mahal. Dahan-dahan niyang hinukay ang ilalim ng nasunog na sahig. Nandoon pa ang kahong-kahoy. Itim na itim ang labas pero hindi nasunog. Nang buksan niya ito, 10 sisidlang kawayan ang lumitaw. Bawat isa ay may pangalan na hindi pa nakasulat, ngunit naghihintay. Hindi ako ang hahabol sa inyo. Ang ginawa ninyo ang uwi sa inyo. Kumuha siya ng tinik ng suha, abo mula sa nasunog na bahay, at luha na tumulo sa kanyang palad. Isa-isa niyang hinawakan ang mga sisidlan. Sa unang tumawa, ibalik ang tawa. Sa unang nagliyab, ibalik ang apoy. Sa unang sumira, ibalik ang basat. Sa unang nagnakaw, ibalik ang bigat. Sa unang nagtulak, ibalik ang bangin. Sa unang nagkalat ng kahihiyan, ibalik ang dilim. Sa 10 hiningang ng api, 10 aninong maniningil. Binuksan niya ang unang kawayan. Mula sa loob, lumabas ang isang itim na kulisap na may pakpak na parang abo. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang paligid ng matanda ay napuno ng mahihinang kaluskos, parang libo-libong lihim na sabay-sabay nagising. Huwag ninyong gagalawin ang walang sala. Sa kanila lang kayo. Sa kanila lang. Sa ibaba ng bundok, nagsimula ang unang parusa. Si Maya ang unang nag-upload ng video. Guys, ito ang craziest content namin. Sinunog namin ang bahay ng witch sa bundok. Sa una, marami ang tumawa sa comment section. May nagalit, may nagbanta, may nagsabing fake. Ngunit bandang 12:00 ng gabi, napansin ni Maya na hindi na niya ma-delete ang video. Bakit ayaw? Ano ba ito? Pindot siya ng pindot. Ngunit sa screen, hindi na ang video nila ang lumalabas. Ang lumalabas ay si Aposela, nakaluhod sa harap ng abo, nakatingin mismo sa kamera. Ikaw ang mata. Ikaw ang unang nakakita. Ikaw ang unang mananagot. Edited ba ito? Martin. Martin, online ka ba? Biglang nagring ang cellphone niya kahit walang tumatawag. Sa screen, pangalan ng video ang lumabas, Haunted House Challenge. Sinagot niya. Walang nagsalita. Tanging tunog ng maraming pakpak sa loob ng speaker. Sa paligid ng kwarto, nagdilim ang mga sulok. Gumapang ang maliliit na anino sa dingding. Hindi sila hayop na madaling tapakan. Hindi rin usok na madaling iwaksi. Para silang mga matang walang katawan. Tama na. Sorry na.
Joke lang iyon. Ngunit sa salamin ng kanyang cellphone, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa harap ng nasusunog na kubo, tumatawa habang umiiyak ang matanda. At sa bawat ulit ng tawa niya sa video, humihina ang hininga niya sa totoong mundo. Kinaumagahan, natagpuan si Maya sa sahig ng kwarto, hawak pa rin ang cellphone. Walang sugat sa katawan. Ngunit sa screen, paulit-ulit na nagpi-play ang eksena ng apoy, at sa dulo ng video, may bagong nakasulat sa abo. 1. Ikalawa si Bianca. Siya ang pinakamasaya sa pangungutya. Siya ang nagkomento ng pinakamasakit. Siya ang nagpost ng mga larawan ni Apocella at nilagyan ng nakakahiyang caption. Ang naman ng mga tao. Content lang iyon. Nang gabing iyon, nag-ayos siya sa harap ng salamin para mag-live at magpaliwanag. Ngunit bago siya makapagsalita, narinig niya ang tawa. Tawa niya. Nanggagaling sa ilalim ng kama. Sino iyan? Sumilip siya. Walang tao. Pero nang tumayo siya, ang salamin ay hindi na ang kanyang mukha ang ipinakita. Ipinakita nito ang mukha ni Apocella, puno ng abo, ngunit kalmado ang mga mata. Ang tawang walang awa, may araw ding maubusan ng hangin. Hindi ako natatakot sa iyo. Tumawa si Bianca para patunayan yon. Ngunit ang tawa niya ay hindi lumabas. Bumalik ito sa kanyang lalamunan na parang malamig na usok. Paulit-ulit. Pataas ng pataas. Pabigat ng pabigat. Sa labas ng bintana, narinig ng kapitbahay ang tunog ng babaeng tumatawa at umiiyak ng sabay. Kinaumagahan, wala ng boses si Bianca. Wala na ring hininga. Sa salamin niya, nakasulat sa hamog ang salitang 2. Ikatlo si Trina. Sa lahat, siya ang nagnakaw ng kwintas. Noong una, ipinagyabang pa niya ito sa chat. Souvenir from which house? Baka Lucky Charm. Ngunit habang patagal ng patagal sa lead niya ang kwintas, bumibigat ito. Una, parang bato lang. Sumunod, parang kamay na nakahawak. Pagdating ng hating gabi, parang buong bundok ang nakasabit sa kanyang dibdib. Tanggalin ninyo ito. Ayaw matanggal. Tinulungan siya ng kapatid niya. Hinila ang tali. Pinutol gamit ang gunting. Pero hindi naputol. Sa bawat hila, naririnig ni Trina ang mahina at matandang boses. Ang ninakaw mo, hindi palamuti. Alaala iyan. Ibabalik ko na. Ibabalik ko na. Tumakbo siya palabas ng bahay, papunta sa paanan ng bundok. Ngunit kahit anong takbo niya, bumabalik siya sa parehong post ng kuryente, sa parehong madilim na kanto, sa parehong amoy ng nasunog na kawayan. Nang tuluyan siyang bumagsak sa gitna ng daan, ang kwintas ay natagpuan sa tabi niya, magaan na parang simpleng bato. Sa alikabok may nakasulat. 3. Ika-4 si Lara. Siya ang nagtapon ng mga halamang gamot sa batis. Kinaumagahan matapos mamatay si Trina, natagpuan ni Lara ang kanilang lababo na puno ng dahon. Akala niya barado lang ang tubo. Kadiri. Sino naglagay nito? Tinapon niya ang mga dahon sa basurahan. Pagbalik niya sa kusina, nandoon na naman ang mga ito sa lababo. Basa, malamig, at mabango sa unang singhot. Pero sa pangalawang singhot, amoy abo. Sa gabi, may kumatok sa bintana niya. Hindi tao. Dahon. Libo-libong dahong nakadikit sa salamin, parang mga palad na humihingi ng hustisya. Hindi ako ang nagsunog. Tinapon ko lang ang halaman. Ang gamot na itinapon mo, may batang naghihintay. Naalala ni Lara ang batang may lagnat na sinasabi ng matanda. Naalala niya kung paanong tinawanan niya yon. Tumakbo siya papunta sa banyo para maghilamos, ngunit paghawak niya sa gripo, hindi tubig ang bumuhos. Itim na tubig. Tubig na amoy lupa, ulan at abo. Mula sa salamin, nakita niya ang batis sa bundok.
Nakita niyang gumagalaw ang mga dahong itinapon niya, pabalik sa kanya, dala ng tubig na wala namang agos. Kinaumagahan, natagpuan sa pinto ng bahay nila ang isang maliit na bunton ng basang dahon. Nasa gitna nito ang singsing ni Lara. Wala na siya. Sa pader may marka ng 4 na dahon. Ika-4 na hininga, kinuha na. Ika-5 si Dario. Siya ang sumira sa altar at sumipa sa larawan ng asawa ni Apocella. Kalokohan lang iyan. Nagkataon lang lahat. Iyan ang paulit-ulit niyang sinabi sa sarili habang nagkukumpuni ng motor sa likod ng bahay. Ngunit bawat hampas niya ng martilyo ay may kasabay na tunog ng basag na salamin. Ting! 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 Nang tumingin siya sa sahig, nakita niya ang maliliit na piraso ng salamin na wala naman doon kanina. Sino ang nagkalat nito? Sa bawat piraso ng salamin, may mukha ng matandang lalaki na nakatingin sa kanya. Hindi galit. Hindi sumisigaw. Nakatingin lang. At iyon ang mas nakakatakot. Ang patay na ginulo mo, hindi na makabangon para ipagtanggol ang sarili. Kaya ang buhay ang maniningil. Tumakbo si Dario palabas, ngunit ang likod bahay nila ay naging gilid ng kubo sa bundok. Nakita niya ang altar na binasag niya, buo na naman may kandilang sindi sa gitna. Lumuhod siya. Sorry. Sorry po. Ngunit ang lupa sa paligid niya ay naging mabigat. Gumapang ang mga ugat mula sa ilalim ng sahig, hindi para punitin siya, kundi para pigilan siyang tumakas. Para iparamdam sa kanya ang bigat ng alaala na sinira niya. Nang matagpuan siya, nakaluhod siya sa tabi ng isang basag na frame. Wala nang buhay. Sa likod ng larawan may nakasulat na 5. Ika-6 si Omar. Siya ang nagtulak sa matanda. Kung multo man yan, bakit hindi ako ang unahin? Ako ang tumulak, di ba? Nagyabang siya sa inuman. Nanginginig ang kamay niya pero pilit niyang tinatakpan ng tapang. Manahimik ka na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit? Takot ka? Pag-uwi ni Omar, dinaanan niya ang lumang tulay sa paanan ng bundok. Maiksi lang iyon, ngunit gabing iyon, tila humaba ang tulay ng humaba. Sa bawat hakbang niya, may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang likod. Sino iyan? Walang tao. Umusad siya. May dumampi ulit. Mas malakas. Noong tinulak mo ako, tumawa ka. Hindi ko sinasadya. Sinadya mong makita akong bumagsak. Biglang naglaho ang tulay sa paningin niya. Nasa gilid na siya ng bangin sa bundok, kung saan humahampas ang hangin na parang humihinga. Sa likod niya, naramdaman niya ang parehong tulak na ibinigay niya sa matanda. Hindi kamay ng tao. Hindi rin simpleng hangin. Parang mismong bundok ang nagtulak pabalik. Umalinggaw ang sigaw ni Omar sa dilim. Kinaumagahan, isang tsinelas lang ang natagpuan sa ilalim ng tulay. Sa putik may nakasulat. 6. Ika-7 si Nico. Siya ang nangalog sa sisidlang kawayan. Siya ang tumawa sa kaluskos sa loob. Hindi ko binuksan. Inalog ko lang. Iyon ang sabi niya sa pulis nang tinanong tungkol sa video. Ngunit habang nagsasalita siya, may narinig siyang kaluskos mula sa kisam ng presinto. Ay, Ruray. Ay, Ruray. Parang kawayan na kinukutkot mula sa loob. Naririnig mo rin yon? Ano? Wala. Akala ko daga. Ngunit alam ni Nico na hindi daga yon. Pag-uwi niya, nilagyan niya ng tape ang lahat ng siwang ng kwarto. Bintana. Pinto. Butas ng aircon. Pati saksakan. Walang makakapasok. Ngunit ang barang ni Apocella ay hindi dumadaan sa pinto. Dumadaan ito sa alaala. Una, narinig niya ang boses ng sarili niya sa video.
Buksan mo. Kakagatin ba ako? Sumunod, narinig niya ang sagot ng kawayan. Ay, Ruray. Ay, Ruray. Sa mesa, biglang lumitaw ang sisidlang kawayan na hawak niya sa bundok. Hindi. Hindi pwede. Tinatakpan niya ang tenga niya, ngunit lalo lang lumakas ang kaluskos. Ginigising mo ang hindi mo kilala. Ngayon, kilalanin mo. Ang ilaw sa kwarto ay namatay. Pagbalik ng kuryente kinabukasan, walang tao sa kwarto ni Nico. Nandoon lang ang isang basag na sisidlang kawayan sa gitna ng sahig. Sa loob nito may nakaukit. 7. Ikawalo si Gabo. Siya ang nagsindi ng apoy. Matapos mawala si Maya, Bianca, Trina, Lara, Dario, Omar, at Nico, si Gabo ay nagtago sa bahay ng tiyuhin niya sa kabilang bayan. Hindi ako akyat. Hindi ako lalabas. Hindi ako matutulog. Ngunit kahit saan siya magpunta, naaamoy niya ang nasunog na kawayan. Sa kanin, amoy usok. Sa unan, amoy abo. Sa palad niya, kahit paulit-ulit niyang hugasan, may amoy gasolina. Hating gabi nang makita niya ang unang apoy. Maliit lang. Parang alitaptap sa sulok ng kwarto. Wala yan. Ilusyon lang. Ngunit dumami ang maliliit na ilaw. 1, 10, 100. Hindi sila apoy na sumusunog sa kortina. Hindi sila apoy na kumakain ng bahay. Para silang mga matang nagliliyab, nakatingin sa kanya. Noong sinabi kong may alaala sa bahay ko, tumawa ka. Nagkamali ako. Bayaran ko na lang. Magkano ba? Hindi nabibili ang nasunog na alaala. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Sa labas, hindi sala ng bahay ang nakita niya, kundi ang nasunog na kubo sa bundok. Nakatayo siya sa gitna ng abo. Sa paligid, 10 aninong walang mukha ang nakatingin. Hindi ako papasok dyan. Pumasok ka na noong sinindihan mo. Nang sumikat ang araw, natagpuan si Gabo sa bakuran ng bahay ng tiyuhin niya. Walang bakas ng apoy sa paligid, ngunit ang kanyang damit ay amoy usok. Sa tabi niya may guhit ng abo. 8. Ika-9 si Carla. Siya ang nag-utos kung paano gawing palabas ang pang-aapi. Siya ang nagsabing kailangan ng sigawan, takutan, at drama. Nang 8 kaibigan na ang nawala o natagpo ang wala ng buhay, siya at Martin na lang ang natira. Martin, sumuko na tayo. Sabihin na natin sa pulis ang totoo. Sabihin nating tayo ang nagsunog. Tumahimik ka. Kapag umamin tayo, tapos tayo. Tapos na tayo. Hindi mo ba gets? Umiiyak si Carla habang nakasakay sa kotse ni Martin. Ulan noon. Malakas. Parang binubuhos ng langit ang lahat ng tubig na hindi sapat noong gabi ng sunog. Sa windshield, imbes na patak ng ulan, tila mga maliliit na aninong may pakpak ang bumabangga. Huminto ka. May tao sa daan. Wala. Meron. Matanda. Biglang lumitaw si Aposela sa gitna ng kalsada. Basa ang buhok. Itim ang damit. Ngunit hindi siya mukhang hinang-hina. Mukha siyang bundok na natutong maglakad. Hindi ako hihinto. Martin. Tinangka ni Martin na lagpasan siya, ngunit biglang naglaho ang kalsada. Nasa loob sila ng dating kubo. Nakaandar ang kotse, pero ang mga gulong ay nakabaon sa abo. Nay, patawarin inyo ako. Ako ang nagsabi na gawin itong content. Ako ang nag-udyok sa kanila. Pero hindi ko alam na susunugin nila. Hindi mo alam pero nagpatuloy ka. Nakita mong umiiyak ako, pero sinabi mong maganda ang kuha. Natakot ako. Hindi. Naaliw ka. Sa paligid ni Carla, lumitaw ang lahat ng eksenang pinagdirek niya, ang basag na paso, ang tinapong gamot, ang pagkuha ng kwintas, ang pagtulak, ang apoy.
Bawat eksena ay parang matang bumukas sa dilim. Hindi siya sinaktan ng mga ito sa paraang nakikita ng tao. Mas malupit pa roon. Ipinakita sa kanya ang sarili niya sa bawat segundo na maaari siyang huminto pero pinili niyang tumawa. Ayoko na makita. Tama na. Ang kahihiyang ginawa mong palabas, panoorin mo hanggang dulo. Nang makita ng mga pulis ang kotse kinabukasan, nasa gilid ito ng kalsada. Wala si Carla. Ang kamera niya ay nasa upuan, bukas ang recording. Ang tanging nakunan nito ay isang lumang kubo na nasusunog sa gitna ng ulan. Sa huling frame may nakasulat sa abo. Siyam. Si Martin ang huli. Ang leader. Ang nag-utos. Ang nagplano. Ang unang nagsabing nabibili ang lahat. Pagkawala ni Carla, tumakbo si Martin sa resort ng pamilya niya. Papa, kailangan natin ng lawyer. May matandang baliw sa bundok. Pinapatay niya kami isa-isa. Ano na naman ang ginawa mo? Wala. Prank lang. Prank? Bakit may bahay na nasunog sa video? Hindi sumagot si Martin. Nang gabing yon, pinabantayan ng ama niya ang resort. May mga gwardiya sa gate, ilaw sa bawat sulok, at kamera sa bawat pasilyo. Ngunit paano mo babantayan ang sumpang naglalakad sa loob ng sarili mong kasalanan? Alas 3 ng madaling araw, isa-isang namatay ang ilaw. Hindi sabay-sabay. Isa. Dalawa. Tatlo. Hanggang ang tanging natirang liwanag ay ang cellphone ni Martin. May nagplay na video. Lahat nabibili, Nay. Kahit katahimikan. Nanginginig ang labi ni Martin. Magkano? Sabihin mo na. Magkano ang gusto mo? Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw si Aposela. Hindi na siya nakayuko. Nakatayo siya ng tuwid, at sa likod niya ay tila umuugong ang buong bundok. Hanggang ngayon, akala mo presyo ang sagot. Hindi mo ako pwedeng patayin. May pamilya ako. Ako rin. Hindi sumigaw si Aposela. Hindi niya kailangang sumigaw. Itinaas niya ang kamay. Sa palad niya may 10 butil ng abo. Si Maya ang mata. Si Bianca ang tawa. Si Trina ang magnanakaw. Si Lara ang nagtapon. Si Dario ang sumira. Si Omar ang nagtulak. Si Nico ang nanghamon. Si Gabo ang nagsindi. Si Carla ang nagpalabas. At ikaw, Martin, ang nagsabing ang lupa, tahanan, luha, at katahimikan ay kayang bilhin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ko kailangan ang paniniwala mo. Sapat na ang ginawa mo. Biglang nagbago ang sahig ng resort. Ang makintab na tiles ay naging abo. Ang mamahaling dingding ay naging kawayan. Ang chandelier ay naging lamparang umuusok. Nasa loob na naman siya ng kubo. Ngunit ngayon, hindi si Aposela ang nasa labas. Siya. Sa loob ng kubo, nakita niya ang lahat ng alaala ng matanda. Ang asawa nitong ngumingiti habang gumagawa ng bangko. Ang batang anak nitong natutulog sa lumang kumot. Ang mga pasyenteng minsang nailigtas ng kanyang mga halaman. Ang mga hayop na pinakawalan sa bitat. Ang mga taong uminom ng tubig sa tapayan at nabuhay. At pagkatapos, nakita niya ang sarili niya, tumatawa habang lahat ng iyon ay nagiging apoy. Tama na. Iyan ang hindi mo ibinigay sa akin. Ano? Pagkakataong sabihin ang tama na. Mula sa ilalim ng sahig, narinig ang 10 kaluskos. Hindi sila basta kulisap. Sila ang 10 sumbat na nagkatawang anino. Umikot ang dilim kay Martin. Hindi mabilis. Hindi biglaan. Parang sinusukat muna siya ng kasalanang siya mismo ang gumawa. Nay, maawa kayo. Naawa ako noong una. Kaya pinauwi ko kayo. Magbabago ako.
hindi lahat ng pagsisisi ay pagsisisi. Minsan, takot lang dahil singilan na. Nang sumikat ang araw, natagpuan ng mga gwardya ang resort na walang sira. Walang bakas ng sunog. Walang dugong nakakalat. Walang basag na pinto. Ngunit wala na si Martin. Sa gitna ng lobby, may maliit na bunto ng abo. Sa ibabaw nito, nakapatong ang isang bato mula sa kwintas ni Apo Sela. Sa sahig, nakasulat ang huling salita. 10. Mula noon, walang nangahas umakyat sa bundok halimuyak ng walang dalang paggalang. Ang mga turistang maingay, kapag malapit na sa lumang daan, bigla na lang nasisiraan ng sasakyan. Ang mga lasing na gustong mag-trip, nawawala sa iisang liko at bumabalik sa bayan na putlang-putla. Ang mga taong may balak manakit ng matanda, hayop o mahirap, nakakarinig muna ng kaluskos sa kanilang bulsa, kahit wala namang laman. Ngunit ang mababait, ang naliligaw, at ang tunay na nangangailangan, ibang mukha ng bundok ang nakikita. May nakikita silang maliit na tapayan ng tubig sa ilalim ng puno. May dahong gamot na nakatali sa sanga. May mainit na salabat na naghihintay sa batong patag. At minsan, sa pagitan ng hamog, may matandang babaeng nakaupo sa malayo. Hindi lumalapit. Hindi rin nananakot. Nakatingin lang na para bang binabantayan kung anong uri ng puso ang dumarating sa kanyang bundok. Lola, kayo po ba si Apo Sela? Minsan daw may batang naligaw habang kumukuha ng bayabas. Naabutan siya ng dilim at ulan. Takot na takot siya hanggang may lumapit na matandang babae. Huwag kang umiyak. Sundan mo ang amoy ng luya. Makakauwi ka. Salamat po. Kapag may nakita kang taong mahina, huwag mong pagtawanan. Kapag may nakita kang taong mag-isa, huwag mong saktan. Tandaan mo, anak, may mga tahimik na tao na mas malakas pa sa buong baryo. Nakauwi ang bata. Nang balikan ng kanyang ama ang lugar para magpasalamat, wala silang nakitang kubo. Wala ring matanda. Isang bilog lang ng lupang hindi tinutubuan ng damo. At sa gitna, may 10 maliit na batong nakahanay. Parang bilang. Parang paalala. Parang babala. Kaya kung minsan, mga kaibigan, kapag kayo ay nasa bundok at may nakita kayong lumang bahay, matandang babae, o taong tila walang kalaban-laban, piliin nyo ang paggalang. Dahil hindi lahat ng kubo ay simpleng bahay. Hindi lahat ng matanda ay mahina. At hindi lahat ng sinunog ay namamatay sa apoy. May mga bagay na kapag sinunog mo, abo ang babalik. At kapag ang abong iyon ay may pangalan mo, huli na ang paghingi ng tawad. At dito nagtatapos ang kwento ng ang pinakamalakas na mambabarang sa gitna ng bundok. Ang aral ng kwentong ito, huwag gawing libangan ang pang-aapi. Huwag gawing content ang kahihiyan ng iba. At higit sa lahat, huwag susubukang saktan ang taong nananahimik, dahil hindi mo alam kung anong dilim ang matagal na niyang pinipigilang makawala. Tandaan din natin, mga kaibigan, ang tunay na hustisya ay hindi dapat idaan sa karahasan. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang, isang paalala na ang bawat kasamaan ay may kapalit, at ang bawat taong inaapi ay may bigat na hindi natin nakikita. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mahilig sa aswang, barang, at mga kwentong hindi dapat pinakikinggan ng mag-isa. Hanggang sa muli, dito lang sa mga kwentong aswang. Matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo. Pero kung may marinig kayong kaluskos sa loob ng kawayan, huwag nyo itong alugin. Baka may pangalan na itong dala.